Hello mga bakla! Welcome back! At syempre andito na naman at muling nagbabalik ang nag-iisa, ang napakagandang diwata ng New Zealand na si Jingjing. So yan mga bakla, no, sobrang na-miss ko talaga kayo at sobrang tagal ko nang hindi nakakapag-upload at nakakagawa ng video. As in talaga super busy dahil kulang kami ng mga staff sa pinagkatrabaho akong hotel. As in talagang kulang kami ng staff. As in talagang 7 lang kami or 8 ata kami nagtatrabaho na lang sa staff, tapos super busy pa. So yan mga bakla, no, na-miss ko talaga yung paggawa ng video. At syempre bago natin umpisahan ng video ito, isang intro muna! So yan mga bakla, diba na-miss ko na talaga ang mag-upload at gumawa ng video. At syempre for today's video mga bakla, diba may pabago-bago na naman. Kung mapapanood nyo sa aking mga previous video na lagi ko sinasabi na nagbabago lagi ng law or rules ang New Zealand immigration. So last December 2024, may binago na naman ang New Zealand immigration. So kung dati, kung mag-a-apply ka, kailangan mo ay median wage ka. So ngayon, tinanggal na nila yung median wage. So bumalik ulit sila sa minimum wage. So ngayon, kung mag-a-apply ka, medyo mababa na yung sahod. Pero at least, New Zealand dollar pa rin. And then per hour. So ngayon alam nyo ba mga bakla na isa ko sa pinakaswerte na nagkatrabaho dito sa New Zealand dahil binigyan ako ng 29.66 New Zealand dollar per hour. O diba mga bakla? So alam nyo ba mga bakla na kung nagtatrabaho ka dito sa New Zealand as under ka ng hospitality and tourism like me na room attendant or housekeeping sa isang hotel. So ngayon kung natapos mo na yung 2 years, so bibigyan ka ng employer o bibigyan ka ng New Zealand immigration ng 1 year extension para makapag-stay at makapagtrabaho ka dito sa New Zealand. At syempre mga bakla, diba, kung bago ka pa lang at mag-a-apply dito sa New Zealand, so medyo mababa na yung sahod. Di ko naman sinabi mababa, no? Mababa lang. So, yung parang bibigay sa'yo ng employer, o operang ka ng 23 or 24-25 New Zealand dollar per hour. So, yun, nakakaloka, diba? Unlike noon, as in talaga offer sa amin is 25 New Zealand dollar per hour nung nag-apply kami dito. As in talagang isa ako sa napakaswerte mga bakla. Alam nyo kung bakit. So kung napanood nyo yung aking previous video na binigyan ako ng aking employer ng panibagong visa, which is yung shift leader. So yun, so inaprubahan yung aking visa ng New Zealand immigration ng 3 years. So diba, unlike ngayon pagka nagkatrabaho ka sa hotel like room attendant, so bibigyan ka na lang ng 1 year extension para makapagtrabaho dito. So ngayon kung mag-a-apply ka at may bala ka magtrabaho dito sa New Zealand, so yon, ang requirements na lang, konti na lang, tapos yung work experience mas pinababa pa. Hindi ko pa masyado nababasa yung bagong rules nung nakaraang December kasi naging busy nga kami. So babasahin ko yun, content ko yun sa akin susunod na mga video sa mga bakla. So yan, alam nyo ba mga bakla na
hindi ko inaasahan talaga na makakapag-stay pa ako ng 3 years dito at mabibigyan ng pagkakataon para makapag-stay ng matagal-tagal, di ba mga bakla? So hindi ko rin masagot kung after 3 years ba o after ng kontrata ko na 3 years ay pwede pa ako mag-extend or makapagtrabaho dito sa New Zealand. So hindi ko pa kaya sagutin yon dahil doon sa mga nagtanong doon sa aking previous na videos, doon sa aking bagong kontrata, doon sa aking panibagong visa ay may nagtanong kung after ba ng aking kontrata or after ng aking visa na 3 years ay pwede pa ako mag-renew ulit. So hindi ko pa kayang sagutin yon. Siguro bago pa matapos yun, tatanungin ko yung aking employer kung pwede pa ako mag-stay o pwede pa akong magtrabaho. Alam nyo ba mga bakla na kung bakit ako binigyan ulit ng pagkakataon or bakit ako binigyan ng pagkakataon na mag-growth at bigyan ako ng panibagong posisyon para makapagtrabaho dito at makapag-stay pa na matagal. Alam nyo mga bakla, noong mga panahon na patapos na yung aking visa, yung aking kontrata na 2 years, as in talagang from the beginning na nagtrabaho ako, kung ano yung ipinakita ko sa kanilang sipag, kung ano yung pinakita ko sa kanilang pagkatsaga ko sa pagtatrabaho ko, yung nag-enjoy ako, from the beginning until matapos yung aking visa na 2 years, ganun at ganun pa rin. Hindi ako nagbago. Mas ginalingan ko pa. Mas pinakita ko sa kanila na deserving ako na ma-extend or mabigyan ako ng pagkakataong mag-growth. Alam nyo mga bakla, as in talagang natuwa yung aking manager sa pinakita ko na as in talaga yung pagtatrabaho ko, as in talagang totally 100% ibinigay ko yung the best ko sa aking pagtatrabaho. Kaya naman hindi nagdalawang isip yung aking manager at ang aking employer na bigyan ako ng panibagong visa o panibagong kontrata. As in talaga masasabi ko mga bakla na napakaswerte ko talaga, as in. Wala akong masabi sa sarili ko. Syempre salamat dahil binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon, nabigyan ako lagi ng malakas sa pangangatawan at malusog na kalusugan, no? Diba? So yan, kung mga nagtatrabaho kayo dito sa New Zealand at kung saan man kayong bansa na nag-enjoy kayo sa pagtrabaho, enjoy nyo lang, ipakita nyo sa inyong employer, sa inyong manager, supervisor na nag-enjoy kayo sa inyong trabaho, ipakita nyo yung sipag nyo, as in talagang ibigay nyo na ng todong-todo kung gusto nyo, tumambling pa kayo sa trabaho para at least makita na talagang deserving talaga kayo. Kasi meron talaga mga kasamahan ko na hindi na talaga sila nabigyan ng pagkakataon na mabigyan ng extension or ng panibagong visa. As in talagang thank you sa aking employer dahil binigyan niya ako ng 29.66 New Zealand dollar per hour. Imagine nyo yun, kung mag-extend lang ako, same sahod pa rin. Pero doon sa binigay sa aking visa, binigay sa aking kontrata, ay talagang binigyan talaga ako ng 29.66 New Zealand dollar per hour. So malaking bagay talaga sa akin yung mga bakla. As in talaga masasabi ko na thank you. Alam nyo ba mga bakla, sa aking susunod na mga video, so yan, kung 2025, paano nga ba mag-apply, kung ano yung mga requirements and qualification bilang isang housekeeping or room attendant sa mga hotel. So yan. So yan mga bakla, no, thank you so much. Na-miss ko talaga kayo. So yan mga bakla, natapos na naman ng video ito. Yan, thank you so much sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. At syempre mga bakla, natapos na naman ang video ito, no? At syempre lagi ko po sinasabi na MYMP, make your mama proud. At syempre ito ang napakagandaan, nag-iisang diwata ng New Zealand na nagsasabing thank you so much and I love you all. God bless. Thank you.